Diyos ka, Migs, may laban ka ba? Kay Tatay Digong, Diyos ka, tatakbo ka pa as mayor? Tigil mo na yan. Bago natin umpisa ng ating talakayan, palakpakan ho muna natin itong si Atty. Vic Rodriguez. Napagbigyan ho ang panawagan ng ating mga kababayan. Base ho dito sa post nitong si pambansang dalaga ng Pilipinas na to, independent maisog. Ibig sabihin ho ba nito, tatakbo na itong si Atty. Vic Rodriguez. Kasabay ho ng pagtaas ng kamay niya nitong si Cabsec Ibasco. Sa tingin ho natin, abangan na lang ho natin kung kailan siya magfa-file ng kanyang COC para sa 2025 midterm election. Palakpakan ho natin ng isang beses pa itong si Atty. Vic Rodriguez. Pero maganda ho itong mga kababayan, no? Independent itong si Atty. Vic Rodriguez. Talagang maisog na maisog ang datingan. Pero bago natin pag-usapan yan, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At meron hong kumakalat na alingas-ngas ngayon sa social media na tila bagang itong si Migs Nograles umatras na. Nagbago na ho ata ng isip. Noong nabalitaan niya kagabi na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang makakalaban niya sa Davao City, bumahag na ho itong si itong si Migs Nograles. Meron ho munang mabili siyang paalala itong si Sir Jay, ha. Meron nung siyang paalala itong si Sir Jason sa ating mga kababayan, no. Wag ho nating kalimutan itong mga individual na to, okay? Wag ho nating kalimutan itong mga individual na to. Ito ho, unahin ho muna natin sa mga nakakapanood sa atin dito sa PH Update, especially itong One Rider Party List na to. Lagi ho natin sinasabi, itong bata na to, itong batang Gutierrez na to, kabago-bago mo sa politika, nagkukups ka na. Ang party list nyo para sa mga rider, hindi para imbestigahan si VP Sara. Wala akong future ang ang politika nitong bata na to. Magaling siya magsalita, ibigay natin sa kanya 'yon. Abogado Pero ito sigurado natin dito, sa bawat araw na lilipas itatatak natin sa utak ng ating mga kababayan na itong Gutierrez na to, katukayo mo pa naman itong si Tatay Digong Rodrigo Gutierrez, nagkukupso yan sa House of Representatives. Isa ho sa mga aso yan, itong si Tambaluslos. At lahat ho nang nakikita nyo sa larawan na yan, kung ano man ang party list o distrito, Surigao del Sur, mga nasa segunda distrito na Surigao del Sur, huwag nyong iboto yung Pimentel na yan. Wala hong kwenta yan. Pero marami yung AX, tupad at akap niya ngayon niya. Kasi lahat na nagpakaaso kay Tambaluslos, di umano, meron hong 200, 100 milyong pang-ayuda para doon sa kanilang mga kadistrito. Kaya malaki ang tsansa nilang manalo, lalo na itong Suarez na to. Ang Migs Nograles na yan, naku po madam, sa tingin natin, yung PBA party list na yan, hindi na papasok yan ngayong eleksyon na to. Kasi nakita na namin ang karakas ng ali na to, itong si Migs Nograles. Pagka kinalaban nyo ang mga Duterte, sigurado, mababalatan kayo sa social media. Makikita, kaloob-looban ng kaluluwa nyo. Makikita namin kung ano yung mga itinatago nyo at kung kanino kayo nagpapakaaso. Yun ang sinisigurado namin dito sa PH Update. Lahat o nang nakikita nyo sa larawan na yan, wala hong maiko-contribute, wala hong maisosolve na problema yung mga yan sa ating bayan. Yan ho ang mga pahirap sa ating bansa. Yung mga larawan na nakikita nyo na yan, especially itong batang nagkukups na to. Kabata-bata pa lang sarap mong batukan, sa totoo lang. Kabata-bata pa lang ho. Kaumpisa-umpisa mo pa lang sa politika, napakatindi mo na kung mag-kups. Hindi ka man lang nagpatagal ng kahit isang termino man lang, tapos ilinabas mo yung tunay na kulay mo. Pagpasok mo pa lang dyan sa House of Representatives, Ayun na nga mga kababayan. Ayan, at ito pa ho. Yan yung mga larawan na nakikita nyo na yan. Makati, 2nd District, Parañaque, ba't puro 2nd District? Mga 2nd District ba merong talaga? Yan si Castro, acting chair, magsesenador na ho yung ali na yan. Pupulutin ho yan sa Kangungan, panigurado. Etong si Brosas, Gabriela, yung kabataan. Naku, yung mga kabataan na yan, wag ho kayong magpaloko. Hindi ho sa kabataan yan, sa mga crocodile yan. Dapat crocodile party list ang... Mag-ingat ho tayo, ha. Piliin ho ninyo ng maigi sa mga kadistrito nyo, sa mga mga nanonood kay PH Update na
itong mga pinuno nyo sa lugar nyo, sa mga distrito nyo, sa Quezon City, sa Surigao del Sur, yung mga mahilig sa sport, wag nyo hong iboto yang si Migs, okay? Tapos pagdating naman ho dito, yung mga taga Parañaque, 2nd District, Marikina 2nd District, mga kabataan, hindi ho kabataan yan, mga kababaihan, hindi ho Gabriela yan, ACT teacher, mga guro, wag nyo hong iboto yan. Ah, alam ko mga magagaling yung mga guro natin kaya hindi ho natin malaman ba't nananalo pa 'tong ACT teacher na 'to. Hindi ho kapakanan ng mga guro ang isinusulong nitong, ali na 'to, yun hong itatak niyo sa mga utak niyo. Ngayon naman ho mga kababayan, dumako ho tayo dito sa dito kay, sa pagpa-file ng kandidatura nitong si Attorney Jimmy Bondoc. Siyempre susuportahan ho natin 'yan, 'no. Susuportahan ho natin 'tong si Attorney Jimmy Bondoc, okey? Eto kahit ano pa sabihin nila kay, Senator Robin Padilla, palakpakan ho natin. Sobrang nabilib ho tayo dito sa mama 'no, kay Senator Robin. Talagang nakaantabay ho siya 'no, para doon sa mga individual na oo, nasa PDP sila pero yung suporta, talagang, nandiyan ho itong ating, Senador Robin Padilla para dito sa mga individual na 'to. Naniniwala tayo pagdating ng kampanya, doon sa mga sinusuportahan nating kandidato lalo na dito kay, anong tawag dito, kay Congressman Rodante Marcoleta kasi isinyer ho niya yung yung, isang post, about doon sa pagtakbo nitong si Kong Dante at suporta. Naniniwala tayo, dahil PDP ang si, Senator Robin, isa ho talaga sa mga ikakampanya itong si Congressman Rodante Marcoleta. At itong si Attorney Vic Rodriguez. Ito ho mga kababayan, panoorin ho natin ang, Q&A nitong si Attorney Jimmy Bondoc. Ako po si Jimmy Bondoc, isa pong musikero, ngayon po'y abogado, isa rin pong dating public servant. At ako po ay una nagpapasalamat sa PDP na sinamahan pa ako ni Senator Robin Padilla upang mag-file ng niya ako dito sa yugto na ito ng aking buhay, and to my family at sa lahat ng mga naging teacher ko, mga teacher, total teachers, ngayon, month. And to the greatest teacher, of course, Raboni, to my Lord, maraming salamat. Ako po ay tatakbo bilang senador sa 2025 na elections. Matagal na po akong boses ng ilang sektor ng lipunan, ng music industry, private, public, and now even the legal profession. At nais ko pong gamitin ng boses na ito upang i-institutionalize ang anti-corruption. Gumawa po ng isang mabisa na batas na tuluyan ng wakasan ang korupsyon sa Pilipinas. Ayos. Kaya sana po, samahan ako ng mga nagtitiwala sa akin at sa lahat po ng Suportahan ho natin. salamuha ko sa buhay na alam na ang puso ko po at ang aking kakayahan ay gagamitin ko para paunlarin talaga ang buhay ng Pilipinas sa wakas. Ako po ay si Jimmy Bondoc, isang boses at isang senatorial candidate under PDP Laban. Maraming salamat po, Sir Jimmy. Tanong po, Gab Humilde, PTV4. Good morning, sir. Nasabi niyo po kanina na nais niyo rin pong maging boses ng entertainment industry po sa Senado. So, kung pala rin po kayo manalo, sir, ano po yung mga panukala po ninyong batas na nais po ninyong ihain? Alam niyo po, ang unang dapat ma-recognize natin ay ang music and entertainment is an economic force and the labor force. At ang puwersa na to ay hindi pa optimized sa ngayong panahon. Hindi tulad sa ibang bansa na gamit ito. Sa Senado, of course, ang kapangyarihan niyan ay mag-concur sa mga treaties. We can encourage the adoption
or the creation of treaties para po tayo ay magkaroon ng pag-ugnayan sa ibang bayan and to exchange talent and our music force, no? Para umunlad ang turismo at makilala ang kultura ng Pilipino globally. Maganda ho yan, maganda yan. Kasi tingnan nyo ho yung South Korea, 'di ba? Yung K-pop. Medyo malaki hong porsyento ng kanilang ekonomiya nanggagaling ho diyan sa entertainment na yan. Sa totoo lang ha, ito kasi nang nakapanood tayo ng documentary. Talagang bata pa lang itong mga taga South Korea na to, hindi pa sila natapos mag-aral, tinitrain na ho sila para sa isang specific skill. Kung kakanta, sasayaw, magiging musikero, ganun ho yung sa South Korea. Tingnan nyo naman ho, kahit yung mga kabataan natin dito, talagang lokong-loko dito sa mga K-pop na to, di ba? Ganun ho mga kababayan. Kaya yung advocacy nitong pangalan to, Attorney Jim Bondoc, good show sa atin yan, no? Para ma-utilize natin ng 100% yung ating mga magagaling na musikero, mga entertainer dito sa sa Pilipinas. Marami hong magagaling kahit saan ho kayo magpuntang bansa. Pagka Pilipino ho yan, kadalasan pagka may musikero o entertainer, malamang sa malamang Pilipino ho yan. Kumbaga hindi lang ho tayo na nabibigyan ng break sa international scene para makilala. Pilit ho tayong yung mga kabataan na bagong pasibol na mga entertainer, kagaya ng mga girl group, dito pa lang ho binabash na Kaya nalulungkot ho tayo na dito pa lang sa Pilipinas binabash nyo na yan. Paano nila papanoorin sa ibang bansa? Yung tipong napaka-negatibo, kesyo nagganito lang sila. Hindi ho tayo fan nila. Baka kala nila fan tayo ng girl group na yun. Hindi ho tayo fan. Dapat maging supportive tayo doon sa mga talents natin. Kung dito pa lang sa Pilipinas, binabash na ho natin yung mga yan. Kesyo ang arte na, yumabang na. Malay nyo, yun ang packaging ng kanilang management. Ganon sila gustong ipakilala. Yung mga K-pop ba, basta-basta yung malalapitan. Kung magsuot din ng mga damit yun, di ba mahahaba? Ganon yung packaging. Hindi naman, yung mga kababayan natin, yung Martin na, yung sumikat lang ng konti, kala mo kung sino na. Hindi ho. Paano sila magiging celebrity kung lagi nyo silang makakasalamuha? Yun ho kasi yun. Anyway, kung tayo pa lang dito sa Pilipinas, di na natin sinusuportahan yung mga grupo na gustong pumasok sa international scene, wala ho talagang mangyayari. Mas binibili pa nila yung mga ang tawag dito, yung mga K-pop, marami hong mahuhusay at talentadong mga artist sa Pilipinas, no? Suportahan ho natin yung mga sa Pilipino talaga para kahit papaano itong plano na to ni Attorney Jamie, tignan ho natin. Kung maging senador ito, tignan natin kung ano mangyayari dyan. Okay. John, Inquirer.net. Sir, morning. Good morning. So should you secure a seat, sir, in the Senate, will you be aligned to the opposition or will you join the administrations among the senators, sir? You know, ako po ay tumatakbo sa ilalim ng PDP laban. Ngayon naniniwala na ako kay Sir Marlon. Puro kamote yung mga reporter na yun. PDP, tatanungin mo kung saan sa aanib. Loko-loko ka ba, sir? Di ka ba nakapag-almusal? O kulang yung pandesal, kulang yung kape na ininom mo, kulang ka sa batok. Batok. And I am a good follower, I'm a good soldier. But I also believe in pursuing policies, no, instead of pure party lines. So ako po ay loyal na PDP laban. And I will also Saludo. be loyal to the best policies. Saludo. Sir, At tandaan ho natin, ang PDP laban hindi lumalabas sa polisiya. Lagi ho silang dun sa rule of law, ika nga.
Sino ba laging umaano dyan, bumawasak sa ating rule of law, di ba? Administrasyon, ginawa nila sa KOE. Lahat to, marami yung kabalbalan na. Maraming pananagutan ng administrasyon na to. Tandaan niyo ho itong sinasabi kong ito. Marami silang pananagutan sa susunod na administrasyon. Pagbebenta ng ginto, pagkuha ng 90 billion dyan sa PhilHealth, mga flood control, mga ayuda, utang ng ating marami ho silang dapat ipaliwanag na ngayong mga panahon na to, wala ho tayong magagawa kundi panuuri na lang kung paano lapastanganin nitong mga politiko na to, nitong mga walang yang leader na to, yung ating pondo, yung ating peace and order. Naku po, tayo dyan. Just a quick follow-up. Are you still loyal, sir, to the former President Duterte? Absolutely. Siya po ay aking kaibigan. Kulang ba sa arugayang reporter na yan? Ay, hindi ka nanonood ng pina-follow mo siguro sa social media mo, puro basura, kaya hindi mo nakikita kung ano tunay na nangyayari. Hindi ka, i-follow mo yung si Attorney Jimmy Bondoc para alam mo kung ano yung tayo niya sa buhay. At ang isa po sa aking talagang layunin ay patibayan ng best of the Duterte principles. Galing. Okay, thank Ayos. you. Next, Gyro. Best of the Proper. best. Hi sir, good morning. Good Nabanggit morning. niyo po na loyal pa rin po kay President Duterte, and during your speech earlier, ang isa po sa mga magiging platform niyo if ever po ay anti-corruption policies po. Number one. Yes sir. What can you say sir that President Duterte is now facing a plunder complaint filed with the Department of Justice? Yes. Sir. Well, that's what the courts are there for. No? So, tayo ay talagang susunod na lamang sa very time-honored Tatay Digong, plunder case, mga bangag ba kayo? principle na innocent until proven guilty. At ako na po, bilang kaibigan niya, ay sigurado naman na ang lahat ng ginawa ng ating nakaraang Pangulo ay the best interest of the people. Saludo. Sir, just last Sigurado. follow-up for me, sir. In 2020, sir, you were among the vocal critics of the ABS-CBN, sir. If you become senator, sir, what are your policies po? What will be your policies to safeguard press freedom in the Philippines, sir? Thank you, sir. The franchise issue is a very different issue from press freedom. As an artist, ang kalayaan po ng pamamahayag ay napakahalaga sa akin. Ganda ng training na to. At para sa akin din po, natutuwa akong makarinig ng balita na lahat ng mga, or halos lahat ng mga naapektuhan ng trabaho dati dun sa kaganapan na yon Galing. ay may mga trabaho na, and I think the network is doing well. Para sa akin, yung mga issues dati na kinaharap ng network ay dapat dinigin sa tamang korte para matapos ang issues about tax, labor, at lahat pa ng mga pinaratang sa kanila. But I only have the best wishes for their workers and even for their management. And finally, I hope magkaroon ng magandang pakikipag-ugnayan yung management at yung lehislatura so that if ever a franchise is granted, it will be granted under the best conditions. Okay, thank you po. Gerard Nabal from Malaya. Sir, Si Gerard. sir, Ay. sir, good morning. Sir, as a former official of PAGCOR, sir, what can you say with the recent announcement of, not recent, but yung ban on Pogo, sir? And yung kung ano po yung kinalabasan nung pag-flourish ng Pogo sa Philippines? Thank you. Napaka-masalimuot na issue talaga ng Pogo. Sa isang banda, kumikita po ang bayan dyan at hindi galing yan sa pera ng Pilipino, kundi galing sa banyaga. Sa kabilang banda, maraming social disturbance na nagaganap. So para sa akin, that is really, I think, an executive and legislative prerogative. Depende talaga yan sa wisdom ng nakikita nung nakaupo. At ngayon, in their wisdom, nakita nila sa senaryo ngayon, it is best to shut it down. So I respect that. Follow up. But sir, are you in favor of it, sir? Being one of the former officials of PAGCOR?
You know, and I'm not evading, no, I'm making sure very clear yung answer ko. Ang mga gaming issues is very reliant on existing conditions. Ano ba yung klima? No? Kung ang conditions ay maganda, na pwede siyang paandarin, na hindi magkaka-social disturbance, hindi magagalit ang ibang bansa sa atin, if we're able to create it that way, at walang mga social friction, then it's a good economic force. Dahil nung pandemic, marami po sa naitulong natin sa social fund ay galing sa fees from Pogo. Pero again, I'm only in favor of it if it is performed well, regulated well, and under the right conditions. Which is why binabalik ko po yung sagot ko dun sa executive and legislative prerogative talaga yan. Correct, correct. Depende sa sitwasyon. Saludo, galing. Okay, thank you. From Ayos. SMNI po, MJ. Magaling, Hi, magaling, MJ. magaling. Magaling, magaling. Morning, sir. Attorney, good Morning. morning. Good Sir, morning. what is your stand on weaponizing Senate investigations or Senate probes that sometimes, in the name of native legislation, that sometimes, or many times, borders to court investigations? Mga kalabisan, sir, na mga pag-iimbestiga sa Senado. Alam niyo po, kung ako ay mag-identify ng 3 lamang na plataforma sa aking legislative agenda, ang isa doon ay ang ibalik ang diplomasya sa Senado. This is without criticizing the current slate batch. Dahil po, dapat talaga mag-back to basics tayo kung ano ang trabaho ng 3 sangayin ng gobyerno. Correct. If it is truly in aid of legislation, dapat gawin. Pero naniniwala po ako na kahit siguro kalahati ng dinidinig kuminsan sa 2 bahay ay nararapat na dalhin sa korte who are properly equipped. No? So I am not against investigations. Kailangan lang po piliin kung ano ang dapat talagang dinidinig na nasa mata ng buong bayan. 8 minutes is tapos na po. Okay, thank you. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, gusto ko yung tanong no sa SMNI, matindi ho yun. Dumako ho tayo dito kay Migs Nograles, pag magibalita ho tayo, umatras na nga ba tong si... itong mga update na to, ito yung malulupit eh. Hindi ho natin alam saan nanggagaling to, pero maayos yung pagkakalatag, pakinggan ho natin. Ang sound, game. Nograles, Ulitin natin. Okay na sana ang plano ni Migs Nograles. Tatakbo itong mayor sa Davao City at kakalabanin si Mayor Baste sa darating na 2025 midterm elections. Ngunit tila nagbago ang kanyang isip nang napagpasyahan ni dating Pangulong Duterte na tumakbo ito bilang mayor ng Davao City. Biglang nakaramdam ng takot si Migs Nograles at gusto na itong umatras Parang si Gas sa Abelgas, pagka-mayor sa Davao City. Takot yarn? On one hand, I badly wanted PRRD to be senator as his voice is needed in the Senate. Also to foil Martin's reach and power in both houses. They removed Subiri, whom they cannot control, and put Chis, who is a Marcos loyalist and whose father also served Marcos Sr. On the other, Davao is being consistently attacked. They've been changing police forces, and Davao is very important to Mindanao. The Marcos Romualdez regime is finding it hard to penetrate most of Mindanao with a Duterte in power in the center of commerce. Kaya nga kahit Luzon ang binagyo, Mindanao ang pinamumudmuran ng ayuda. I believe Davao is the last bastion. They take control of Davao, they will take control of Mindanao. They completely weaken the Dutertes in Davao. They can pay any other politician. With Rodrigo Duterte as mayor, they cannot just freely go in and out. So being mayor of Davao is equally important in a national scale. The Dutertes cannot let go of their stronghold not just for Davao, but for one city in the Philippines, which will be the center of resistance.
Baste needs to be VP so he can take over when and if PRRD is called to do bigger things. Marami naman ibang senator that we can support. Let's wait for PRRD's list. And may God continue to give PRRD a long and healthy life because he wants to serve and fight instead of enjoying his retirement. May God remove 2 years from the life of every corrupt congressman and add it to this. Abay, may isa agad daw yung lista na supporter ni Migs Nograles ang tila nagyabang. Ang sabi niya, inside the report, Congresswoman Migs Nograles will challenge the Dutertes for the mayorship of Davao City. Migs Nograles is a lawyer, while the current mayor of Davao is a spoiled addict. BBM and Martin Romualdez will back her. Teka lang, kala ko bang fake news yung bali-balita na yan natatakbo tong si Migs? Bakit siya pinakamaingay ngayon dyan sa issue na yan? Diba siya sinasabi niya dati, ano lang yan, fake news, hindi totoo natatakbo ako. Hindi totoo magme-mayor ako dyan sa Davao. Ngayon, meron na nagtatanggol sa kanya. Loy. Ipinahiya naman ng netizen na nagngangalang Hannah Granado itong si Migs Nograles. Ang sabi niya sa kanyang post, if you have not lived in Davao City for the last 30 years or so, then you have no right to tell us who to vote. You would not understand because you never experienced Davao in chaos, and the only person who brought peace was someone who's not demure, classy, and pasosyal like this Disney princess here. We don't need beauty and brains as you would have defined her. We need fangs and fists to fight crimes and protect our peace here. What would this lady even do? Intelligence without real compassion for the people is not leadership. While intelligence helps you solve problems and make plans, true leadership is about having the courage to stick to what is right, even when it's hard or unpopular. Baste will never be like his father or sister. Indeed, he has big shoes to fill and a lot to learn, but we would rather take chances with the Duterte rather than someone who's licking other people's shoes to gain popularity. Grabe ang sakit nun, no? Mas pipiliin pa ho nila itong hindi abogado kaysa itong nag-aangas, talagang naggagaling-galingan na si Migs Nograles. Pinagyayabangan niya na abogado siya, na siya dapat iboto kaysa dito kay Mayor Baste Duterte. Kaso ang suma ngayon, hindi na si Mayor Baste ang problema mo, Migs. Ha? Sigurado, hindi ka matutuwa. Siguro ramdam din ni Tatay Digong magpapakawala ng tong mga Nograles na to. Kaya kailangan talagang, wala, sure win na ho si Tatay Diggs. Sure win na. Hindi, wag na natin pag-usapan yung eleksyon dyan sa Davao City. Imposible hong matalo nila si dating Pangulong Rodrigo. Mahal ho ng mga tao dyan sa Davao, yan si Tatay Digong. Stick to giving legal advice on TikTok and Facebook, though very annoying. Dahil dito ay nagbigay ng komento at reaksyon si Mr. Will Talker. Tiyak na pulbos talaga itong si Migs Nograles sa mga Duterte. Narito ang mapang-asar na reaksyon ni Mr. Will Talker. Panoorin natin. Agay! Si Tatay Digong po ay tatakbo muli as mayor ng Davao City. So it means baka tatakbo as senador si Baste. Di ba? At ang nakakalungkot nito, mauudlot ang ambisyon ni Migs Nograles na maging mayor ng Davao. Diyos ka, Migs! May laban ka ba kay Tatay Digong? Diyos ka! Tatakbo ka pa as mayor? Tigil mo na yan! Actually, mga Lodge, mas gusto ko sanang tumakbo si Tatay Digong as senador para at least isa sa din yun, highest position. Pero mabuti na rin yung, 'di ba? Mabuti na rin yung ang mag-step up yung mga anak, 'di ba? Lalo na si Bastek. And napakaswerte naman ng Davao talaga. 'Di ba? Babalik ulit si Tatay Digong. The original.
Alright. Jimmy Bondoc tatakbo as senador sa ilalim ng PDP laban ni Tatay Digong. Alright! Okay tong si Jimmy Bondoc, mga lords, kasi talagang pinatunayan niya talaga na karapat dapat siya. Okay? It's because attorney po, no? Attorney, abogado si Jimmy Bondoc. 'Di ba? Yung iba kung makalait, excuse me, 'di ba? Hindi lang yan siya singer. Attorney yan, may alam yan. Ito yung sinasabi ko, mga lords, no, na Pero ito, basta- meron akong iiwan sa inyo. Meron ho tayong iiwan dito. Kung papipiliin kayo, prinsipyo at paninindigan o napakataas na pinag-aralan? Kasi, ito, ano lang kayo hong magkomento dito. Kasi kagabi iniisip natin kasi yung naiiwan pa rin yung naging talakayan nitong si Pamela at nitong si Sir Marlon nung isang araw eh. Alin ba mas pipiliin ng sambayan ng Pilipino? Itong mga politiko na merong track record na namuno na dyan, may experience sa Senado, napakataas ng pinag-aralan, naging chief PNP yung iba, naging Senate President yung iba. Kumpara dito sa mga dito sa mga bagong sibol na alam natin na tatayuan ang kamalian ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Kasi yung edukasyon, makakapag-aral naman yung mga yan along the way. No? Mag-aaral yan, pero yung prinsipyo at paninindigan, hindi ko na pag-aaralan yun eh. Nasa puso ko kasi yun, sa totoo lang. Hindi ko na pag-aaralan yun. Yung mga matatandang politiko na yun na gustong bumalik sa Senado, wala ho silang ganun. Kahit anong ipilit nila na meron silang ganun na pagmamahal sa bayan, wala ho sila. Kasi kung meron sila, wala ho tayo ngayon dito sa sitwasyon na to. Matagal nang na-resolve yung korupsyon, kriminalidad. Kaso ngayon babalik na naman sila. Manghihingi na naman sila ng 6 na taon. Free sweldo? Nawala si Buya. Abogado, no, or attorney, may alam sa batas, 'di ba? Correct. Dapat yan yung mga tumatakbo tapos samahan ng puso, serbisyo at pagtulong sa mga Pilipino, 'di ba? Parang Duterte lang, 'di ba? Ang mga Duterte graduate, ang mga Duterte abogado, may alam sa batas, may puso. Tatak Duterte. Kaya Jimmy Bondoc, kasali ka na sa senatorial list ko. Sige lang mga lads, ilalabas ko yung senatorial list. Tayo din naman maglalabas. Kaso hintayin natin si Tatay Digong. Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat sa pagsuporto sa PH Update. Tayo ho dito kung paano yung pagkalarawan nito si Jimmy Bondoc sa kanyang pagiging politiko. Tayo ho nakikinig tayo at sumusunod tayo. Kung ano ang sasabihin ng ating pinapaniwalaan, yun ho ang ating susundin. Hindi ho tayo magbababengkong-bengkong kung sino may ganito, ganyan. Hindi. Ibibigay ko ang buong tiwala ko dito sa isa na to kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Buong tiwala ko ni PH Update na kay Tatay Digong. Wala na ako akong pakialam kung sino pa yung mga i-endorse ni Tatay Digong. Basta yung buong tiwala ko, this time, ibibigay ko kay Tatay Diggs. Kasi, nung huling eleksyon, sorry Tatay Diggs pabudol din kasi kayo eh. Ganun lang ko talaga. Ayun na nga, maraming salamat. Kung umabot ko sa bahagi ng video natin na to, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Kung hindi pa napanood tong video na to, click nyo lang. Maraming salamat to. Mag-ingat to kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas.